Mga Gawa Kapitulo 23. Nalaman ni Pablo na do'y may mga Seduso at Pariso, kaya't sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin, "Mga kapatid, ako'y Pariso, at anak ng mga Pariso, at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay kaya ako'y nililates ngayon." Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariso at ang mga Seduso, at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga Seduso na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariso na may naniniwala sa lahat ng ito, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariso at malakas na tumutol, "Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin, baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel." Naging minaita na ang kanilang pagtatalo, at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Pinagtangkaan ang buhay ni Pablo. Kinaumagahan, matapos na magkasundo ang mga Hudyo, bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan, at sinabi nila, "Kami ay sumampang hindi kakain at hindi iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya, hilingin ninyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Ay dailan ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya." Ang balak na ito'y nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae. Kaya't ipinasabi niya ito kay Pablo. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno sapagkat mayroon siyang gustong sabihin." Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo." Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sumagot siya, "Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanhedrin bukas at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na 40 katao na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino mang ipinaalam mo ito sa akin," sabi ng pinuno ng mga sundalo. At pinauwi na niya ang binatilyo. Ipinadala si Pablo kay Gobernador Felix. Ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, "Maghanda kayo ng 200 kawal, paamahan ng 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Caesarea ngayong alas 9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid ninyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti." At lumiham siya ng ganito, "Sa kagalang-galang na Gobernador Felix, mula kay Claudio Lysias, kumusta ka?" Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, pinaharap ko siya sa Sanhedrin. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan, at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. Nalaman ko ring siya'y pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, kaya't agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga taong nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng reklamo laban sa kanya. Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ng mga kawal, ngunit nagpatuloy ng paglalakbay ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Caesarea iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung taga saan siya, at nang malamang siya'y taga Cilicia, kanyang sinabi, "Direnjin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes.